Wait, marami ako napapansin. Ang dami ko napapansin ng mga rider na alam niyo yun, yung kahit na may tumatawid na, nakikita ito. What's up guys? So good morning sa ating lahat. So yun, papunta ako ng trabaho ngayong araw. So ngayon ay 8:44 pa lang ng umaga at nandito na ako sa Pasita, dito sa San Pedro, Laguna, na kung saan meron akong nadaan ng aksidente ng isang motorcycle at isang 4 wheels or yung sedan, Vios Toyota, na kung saan itong rider ay biglang gumewang dahil nadulas ang kanyang gulong dahil ng kanyang pagtama dito sa sedan. So ang dahilan kung bakit nag-stop itong kotse sa harapan ng motor ay merong isang pick-up dito sa kanyang harapan na biglang pumasok. Kaya no choice siya kundi mag full stop na dahilan naman ng pagbangga nitong isang motorsiklo. So panoorin natin ang nangyari. Kapote ni tropa. Muntik na niya matumbok yung kotse. Nadali niya. Ilalim oh. Nadali ni tropa. Hindi. Ayan, tinamaan niya yung ilalim ng bumper. Dumulas ang gulong niya. Ulit eh. Kasama kayo? Hindi. Kasama siya? Hindi ka na. Dumulas yung gulong mo eh, no? Dumulas pa doon sa buhangin eh. Oo, dumulas yung buhangin. Pagka-preno mo. Oo. Kasi na naka-preno. Kaya sumayaw, umano siya eh. Buti hindi ka bumagsak. Bumagsak ka ba? Muntik na bumagsak. Ito, set lang, mabubuto ko yun eh. Oo, pero hindi po straight. Kaya ito pa lang naman. Ano kaya natin? Problemado si Sir. Problemado ngayon si tropa. Delivery. Biyak kasi ang bumper ni Sir. Nabiyak. Nabiyak. Ano ka na? Nabigla pa yung preno mo? Hindi, kumatkat lang ko. Idea ko sa paano lang, yan yung gagawa, di ba ako magkalo? Ayoko manilit pero So mabait naman si kuyang driver ng 4 wheels, no, ng Vios. So kung maririnig nyo dito sa kanyang statement, sabi niya na ayaw naman niyang sanang maningil. Yun nga lang guys, kapag gantong ingat na ingat tayo sa sasakyan at na-aksidente ng iba, so medyo nakakasama ng loob. So sabi ni Sir, hanap na lang siya ng matatawagan ng mekaniko na marunong para ma-estimate kung magkano yung magiging danyos o magkano ang pwedeng gastos dito sa nangyaring ito. So kung mapapansin natin, si kuyang rider medyo balisa na rin. Siyempre alam naman natin na mahirap
magbayad dahil lalong-lalo na kung yung trabaho natin hindi naman ganun kaganda yung income. And then syempre yung abala. So sana mapakiusapan niya si Kuya driver. Mukhang mabait naman yung driver ng 4 wheels, hindi na siya ganun ka-agresibo. So ito yung kanilang usapan, try na lang natin. Okay, boss. Medyo inaalat si tropa sa pagkakataong iyon. So nabigla yung preno niya kasi yung kotse biglang nag full stop dahil meron din sa harapan, merong sasakyan sa harapan niya biglang lumiko din. Ayan, dito nyo mapapansin yung pickup sa harapan na biglang pumasok, kaya napilitang mag-stop itong sedan na binangga ng motorsiklo. Kaya no choice yung 4 wheels, yung auto sedan, Toyota Vios, na mag-stop din ng bigla. Ito naman si tropa, medyo panoorin nyo na lang dito sa video. Hindi ko masyado na kita yung pangyayari. Nakita ko na lang gumigiwang na lang si kuya nung dumulas na siya doon sa buhangin. So sana maliit lang yung babayaran ni rider doon, no? Kawawa naman. Siyempre naghahanap buhay lang din. So yung naka 4 wheels naman, siyempre maintindihan naman natin dahil ingat na ingat tayo sa mga sakyan natin. Tapos ganun, kasi punit hindi naman gas-gas lang punit yung ano niya, punit yung kanyang bumper sa likod. Medyo siguro mga 2 inch yung punit. So siguro magagawa naman ng paraan yan, na pag-uusapan naman. So kaya sa ating mga rider, mag-ingat tayo lagi dun sa mga kalsada na hindi natin kabisado. Lagi tayong magbigay ng clearance, at least isang haba ng sasakyan yung clearance natin sa ating nasa unahan, lalo na kung 4 wheels, no? Kasi alam nyo naman, pag 4 wheels medyo mahal talaga ang pagpagawa. Okay lang kung mga kapwa motor natin, pero hindi pa rin, no? Kailangan magkaroon tayo ng clearance allowance. Huwag tayong tumutok dahil hindi natin alam kung ano yung mga pwede mangyari, dahil yung mga nasa unahan natin, yung mga nakakasalamuhan natin, hindi natin alam yung mga takbo ng kanilang isip, no? Hindi natin mahuhulaan kung kailan sila mag-stop or ano pwedeng gawin nila. Minsan mayroon biglang lumiliko kahit walang signal light. So lagi tayong maging aware, alerto sa ating mga nasa unahan, sa ating mga kasabay, kasi kahit gaano tayo kaingat sa kalsada, kapag mayroon tayong mga nakakasabay naman na medyo balasubal sa kalsada, balasubas mag-drive, talagang nandyan lang yung aksidente. Sabi nga, anytime pwede kang ma-aksidente. Kaya yun, lagi lang tayong mag-ingat, doble, triple, tapos maging aware tayo sa ating mga nasa paligid. At tayo rin naman, huwag tayong biglang liliko, no? Kasi kung ano yung ayaw natin sa ibang driver, siyempre huwag natin gagawin, dahil tayo naman yung makaka-aksidente, di ba? So kailangan na kung ano yung pag-iingat natin sa ating sarili, ganoon din yung pag-iingat natin sa ating mga kasabay, sa ating mga nakakasalamuha sa kalsada. So ayan lang guys, laging mag-iingat, lagi tayong maging mapagbigay sa kalsada, yung mga tumatawid, lalong-lalo na, no, sa mga pedestrian. So, ako, pag tao yung nakabangga natin, mahirap na kalaban yan. Okay lang kung pareha sasakyan, pero kung tao na yung involved, yung mababangga natin, medyo tagilid tayo sa laban na yan. Kahit anong gawin natin paliwanag, wala tayong laban dyan, diba? Kaya kapag may mga pedestrian, mga tawiran, so magbigay tayo ng ng respeto sa mga tumatawid. Marami ako napapansin. Ang dami ko napapansin ng mga rider na alam niyo yun, yung kahit na may tumatawid na, nakikita ito, katulad nito, ayan, oh, mayroon ng umaamba, di ba? Ayaw pang magbigay ng panahon. Ayaw pang magbigay ng ayaw pang mag-stop. Ayaw pang pagbigyan yung tumatawid, para naman sa kanila yung mga pedestrian na yun. Kasi hindi naman tatagal ng 5 minuto yung pagtawid ng mga tao sa pedestrian, di ba? Kailangan mapagbigyan natin sila kasi para sa kanila po yung mga ganyang tawiran.
Huwag na nating isugal. Dahil bandang huli, tayo rin ang mapiperwisyo. Di ba? Tayo rin ang mapiperwisyo.